Mabigat ang paratang ng dati umanong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Alias Rene na humarap sa Senado nitong February 19. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Sinagot ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kauna-unahang pagkakataon. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Buloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas? It's silly. Bakit man si Pastor mamigay ng baril sa akin? Sama siya magkuha. Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. Nauna nang itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang paratang, habang si Kibuloy kailan lang ay sinabing nagtatago siya dahil sa banta umano sa buhay. Ginipit din daw siya dahil sa ugnayan niya sa pamilyang Duterte. Sabay paratang na nakikipagsabwatan sa Amerika sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez para ipatumba siya. Ang akusasyon na yan ni Kibuloy, tinawanan lang ni Pangulong Marcos bago bumiyahe pa Australia kanina. My advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side. Para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We're trying to be fair here in allowing him an opportunity and fora to make his case. So I think he should take advantage of it. Walang may gustong mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Why will anyone want to do that? May sabina ang Senado kay Kibuloy kaugnay ng investigasyon sa umano'y pang-aabuso sa ilang miyembro ng KOJC habang pinaharap din siya sa kamera. Kaugnay naman ng paglabag umano sa prangkisa ng TV network na SMNI kung saan siya ay honorary chairman. Sabi ni Duterte, di niya alam kung nasaan si Kibuloy na kanyang spiritual advisor. Pero di raw pwedeng pilitin si Kibuloy na dumalo sa mga pagdinig. It's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Pero sabi ng Kongreso, Kibuloy is being afforded due process. The committee assures Kibuloy na they will have the chance to answer the questions. You have nothing to hide, then you have nothing to fear. When we issue subpoenas, we also want to hear from their side. Ito ang panawagan ng mga taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na nagsagawa ng prayer rally sa Maynila. Bukas, nakatakdang ituloy ng Senado ang pagdinig ukol sa umano'y pang-aabuso ni Kibuloy sa kanilang mga miyembro. Git nila, itigil na ng Senado ang pagdinig at panggigipit raw sa kanilang pinuno. He is assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang. Pinagbibitiw rin nila si Senator Risa Ontiveros na nangunguna sa pagdinig. Sa ngayon, wala pang pasabi kung dadalo si Kibuloy bukas. Sakaling hindi, if he does not appear tomorrow, isa-cite ko sila in contempt at ipaaresto. Pero hindi na lang Senado ang kailangang harapin ni Kibuloy. Binaligtad ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang desisyon ng City Prosecutor of Davao na nagbabasura sa reklamong rape na inihain ng isang menor de edad laban kay Kibuloy noong 2011. Isasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Kakasuhan si Kibuloy ng patong-patong na kaso ng sexual abuse at qualified human trafficking. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Ang affidavit mismo ng biktima ang tumatayo doon sa lahat naman naging tanong sa kanya. Naglabas na rin ng DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Kibuloy. Maghahain rin ng Precautionary Hold Departure Order ang DOJ para hindi makaalis ng bansa si Kibuloy. Hihilingin din ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso. Magtatalaga ng Special Panel of Prosecutors para sa pag-usig nito. May problema sa Davao. Mahirap pong magdemanda sa isang lugar
na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong binabangga at mababangga at tatamaan. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace, and healing. Kahit may sabpina na, no-show pa rin si Pastor Apollo Quiboloy sa pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil dito, I cite in contempt Apollo Carreon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. sabi ni Senator Risa Hontiveros, nagpadala ng sulat ang abogado ni Quiboloy sa komite noong February 28. Nakasaad dito na paglabag daw sa karapatan ni Quiboloy kung pipilitin siyang humarap sa komiteng nagdeklara na sa kanyang guilty. Napapahiya at nahaharas lang umano si Quiboloy sa umano'y public trial ng Senado at media. Giit ni Hontiveros, hindi uubra ang ganitong dahilan. Inalmahan din ni Senador Robin Padilla ang pagpapakontempt kay Quiboloy. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Quiboloy. With all due respect, ma'am. Noted ang pagtutol ni Senator Robin Padilla, pero kailangan ang majority vote sa loob ng 7 araw para mabaligtad ang utos. Sa pagdinig, 2 dating miyembro ng KOJC ang nagsiwalat ng umanay money-making schemes ng grupo. Ang isang OFW sa Singapore, umabot daw sa puntong hindi na makabayad sa bahay sa Pilipinas dahil sa tithes o ikapo. Ini-encourage po kami na if you're really faithful and you wanted more blessings, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. Ginagamit din daw ng grupo ang kanilang mga miyembro para makapag-remit ng pera sa Pilipinas o kaya'y makapag-loan. Because in Singapore, no one is allowed to send bulk of money in one single day. But one day, they also asked me to send like more than 100,000. Gamit po nila yung mga work permit ng mga members dito to loan money in certain loan companies. Pagtestigo naman ng dating opisyal ng charitable organization na Children's Joy Foundation Incorporated sa Canada na sinimulan ni Quiboloy, ginamit ang kanyang mga koneksyon para makalikom ng pera para sa mga bata. Nakakalikom daw sila ng mahigit 165,000 pesos gabi-gabi. Pero most of the funds hindi na pupunta talaga sa bata. Ang Canada Revenue is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Nag-resign si Makiling noong 2019 matapos magpadala ng 1 million Canadian dollars sa Pilipinas nang walang paliwanag. Sabi ko, oh my God, sabi ko. Ito na yung after na yung nahuli siya sa Hawaii kasi iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Marami rin umanong miyembro ng KOJC na iligal na pumasok sa Canada at ipinapakasal sa ibang miyembro roon. Sa labas naman ng Senado, nanawagan ang mga taga-suporta ni Quiboloy ng hustisya para sa kanilang lider. Gusto ni Senator Robin Padilla na pigilan si Senator Risa Hontiveros sa pagpapaaresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kinausap siya ni Padilla at sinabing kakalap siya ng pirma sa mga kapwa-senador sa loob ng 7 araw. Sabi ni Zubiri, hihintayin muna niya ang desisyon ng komite ni Hontiveros bago siya magkomento. Si Senator Amy Marcos sinabing magtutulungan sila ni Padilla para mabaligtad ang pag-contempt kay Quiboloy. Nasa korte na raw kasi ang kaso ni Quiboloy pero iniimbestigahan pa rin ito ng Senado at Kamara. Si Hontiveros ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na nagsasagawa ng pagdinig sa mga reklamo laban kay Quiboloy. Wala pang pahayag sina Padilla at Hontiveros tungkol dito. 4 na miyembro ng Senate Committee on Women and Children ang pumirma sa manifesto para bawiin ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Yan ay sina Senador Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar at Bongo. 4 na pirma na lang ang kulang para mabaliktad ang desisyon ni Senate Committee Chair Risa Hontiveros na i-cite in contempt at ipaaresto si Quiboloy. Wala pang pahayag tungkol dito si Hontiveros. Nauna nang pumirma si Senador J.V. Ejercito pero binawi niya ito matapos daw i-review
ng maigi ang pahayag ng mga testigo sa pagdinig ng Senado. Sa California, sa Amerika, ipina-unseal na ng isang judge ang arrest warrant laban kay Kibuloy at kapwa niya akusado. Dahil dyan, pwede nang mag-issue ang Interpol ng red notice laban kay Kibuloy na wanted sa Amerika para sa mga kasong sex trafficking, fraud, cash smuggling at iba pa. Ibig sabihin, pwede nang arestuhin si Kibuloy saan mang panig ng mundo. Itinalaga ng Kingdom of Jesus Christ si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng properties nito. Inanunsyo yan ng grupo sa gitna ng hiling ng komite ng Senado na arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Thank you. Hindi lang sa investigasyon ng Senado pinadadalo si Pastor Apollo Kibuloy para ito sa umano'y pang-aabuso niya sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. May sabi na rin siya sa Kamara para naman sa pagdinig sa mga panglabag umano ng Sunshine Media Network o SMNI sa kanilang prangkisa. Ang SMNI ang broadcast arm ng KOJC. Pero sa isang liham sa House Committee on Legislative Franchises, sinabi ng kampo ni Kibuloy na hindi siya dadalo sa committee hearing sa March 12. Honorary chairman na lang daw kasi ang pastor at 2018 pa hindi kasama sa pamamahala at operasyon ng SMNI. Kasabay nito, nagbigay ang kampo ni Kibuloy ng mga pangalan na pwedeng maging resource person sa pagdinig. Sa social media platform na X, ibinalita ng SMNI na itinalagang bagong administrator ng properties ng KOJC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Spiritual advisor ng dating Pangulo si Kibuloy. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Duterte at ng KOJC. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio. Ginawa ang anunsyo sa gitna ng pag-contempt at hiling na pag-aresto ng Senate Committee on Women and Children kay Kibuloy at sa pagsasapubliko ng Korte sa Amerika ng arrest warrant ni Kibuloy para sa mga kaso ng sex trafficking, cash smuggling at iba pa. Binuhay rin muli ng Department of Justice ang sexual abuse at human trafficking charges laban kay Kibuloy. Sabi naman ng DOJ, wala pa silang natatanggap na extradition request para kay Kibuloy. Iginiit ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya haharap sa mga pagdinig ng Kongreso kung saan hindi raw patas ang laban. Sinabi ni Kibuloy kasunod ng pag-cite in contempt sa kanya ng Senado at sa gitna ng mga pagdinig ng Kamara sa prangkisa ng SMNI. Nagpadala na ng sulat si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Hindi pa rin daw niya sisiputin ang pagdinig ng Kamara bukas. Kaugnay ito ng investigasyon ng House Committee on Legislative Franchises sa paglabag umano sa prangkisa ng TV network na SMNI kung saan honorary chairman si Kibuloy. Ayon kay Deputy Speaker at Quezon Representative JJ Suarez, importante ang pagdalo ni Kibuloy sa pagdinig dahil naniniwala silang makakatulong ito sa pagpapasya ng komite. Alam mo itong SMNI, tuwing lumalabas po sila, parati nilang ipinagmamalaki yung katotohanan, yung tama. So kung totoong katotohanan na tama lang, di pumunta po kayo dito at i-share nyo po kung ano ba talaga yung panig ninyo. Diba? Bakit po kayo natatakot? Bakit kayo nagtatago? Sa harap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng ilang vlogger kagabi, sinabi ni Kibuloy na hindi siya haharap sa Kongreso kung saan hindi umano patas ang laban dahil pwede siyang ipakontempt at ipakulong ng mga mambabatas. Hamon ni Kibuloy sa mga mambabatas, magdebate sila kahit anong issue pero sa labas ng Kongreso. Sa ngayon, ipinakontempt at pinaaresto na ng Senate Committee on Women and Children si Kibuloy dahil sa makailang ulit na pang-iisnab ni Kibuloy sa pagdinig doon. Pero binigyan ni Senate President Mig Zubiri ng hanggang bukas ang mga senador na nagnanais baligtarin ito sa pamamagitan ng pagkalap ng 8 pirma. Sa ngayon, 4 pa lang ang nakapirma. Kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, panlilinlang, at kung ano-ano pa. Hindi ba ang tamang dapat nating gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite? Tingin ko ang sagot po doon ay oo. Ang akusasyon po laban kay Pastor ay nasa bakuran na ng kagawaran ng hustisya na kanilang isilasampa sa naaayong korte. Hindi na po magkakaroon ng saysay ang ating pagdinig sapagkat nasa kamay na po ito ng hudikatura.
Hindi muna aarestuhin ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy kasunod ng pagpapakontempt sa kanya ng komite ni Senator Risa Ontiveros. Naglabas ng show cause order ang Senado kay Kibuloy para magpaliwanag kung bakit di siya dapat dakipin. Sa inilabas na show cause order ni Senador Risa Ontiveros, binigyan si Pastor Apollo Kibuloy ng 2 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Hiniling ni Senate President Mig Zubiri ang show cause order dahil sa naging ruling ng Supreme Court sa contempt order noon ng Senado sa mga opisyal ng Pharmaly. Under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues, in other words, due process. Pag nag-show cause order si Ma'am Risa at hindi pa rin satisfactory yung explanation, sagot, tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to release the issue or the Pero hindi lang sa Senado. Maging sa Kamara, may contempt order na rin si Kibuloy. The chair in objection the motion of the Honorable Paduano to ask the Sergeant of Arms directing the Sergeant of Arms to bring Pastor Kibuloy to the House premises is hereby approved. Dahil din yan sa hindi pagdalo sa mga pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. 3 ulit nang inimbitahan ng komite si Kibuloy na honorary chairman ng Broadcast Network. May I make a final appeal, Mr. Chair, to defer the implementation of the contempt order until after I have advised my client. In just a few days. We know all very well that Pastor Kibuloy at this point in time is already a flight risk. Humingi ng palugit para makaalis na si Pastor Kibuloy out of the country. Giit naman ng kampo ni Kibuloy, may lookout bulletin order na laban sa pastor. Pumayag din ng komite na hintayin hanggang Biyernes kung magpapakita ito sa Kamara. Sa isang liham sa komite noong nakaraang linggo, sinabi ng kampo ni Kibuloy na 2018 pa siya hindi kasama sa pamamahala at operasyon ng SMNI. Sabay bigay ng mga pangalan na pwede raw maging resource person sa pagdinig. Kabilang dyan si Marlon Acobo na executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Ipinaliwanag niya ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-volunteer para maging administrator ng properties ng KOJC. Former President Rodrigo Duterte, taas ang iyang eksperyensya, lawyer siya, labaw sa tanan, suod siya nga higala sa Kingdom Ministry. Si PRD, taas yung kanyang experience, abogado po siya, then malapit na kaibigan siya sa ministry. Lusot naman sa komite ang panukalang batas para bawiin ang prangkisa ng Suarasug Media Corporation na nag-ooperate sa SMNI. Nakitaan ng komite ang SMNI ng mga paglabag sa kanilang prangkisa, gaya na lang ng pagpapalit umano ng may-ari nito nang hindi pinapaalam sa Kongreso. Kailangan daw kami na mag-secure ng prior approval of Congress in case there is a transfer of the controlling interest. But what is controlling interest is 50% plus. What was transferred is only 46%. The congressmen, the members of this house, still has the chance to take a look into our position paper. Isasalang pa sa plenary debate ang committee report at dadaan pa sa Senado. Natanggap na ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang show cause order ng Senado. Binigyan si Kibuloy ng 48 oras para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Kung walang paliwanag hanggang Biyernes, ipaaresto na siya ng komite. Sabi ng abogado ni Kibuloy, pinag-aaralan pa nila kung personal na harap si Kibuloy o susulat para magpaliwanag. Kahapon na cite in contempt at ipinaaresto na rin si Kibuloy ng Kamara dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig tungkol sa prangkisa ng SMNI. Kaugnay naman sa pagdepensa ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte kay Kibuloy, sabi ni Senator Risa Ontiveros, lalong nagiging klaro ang ugnayan ng mga kayamanan nila. Wala pang pahayag ang mga Duterte ukol dito. Itinanggi rin ni Ontiveros na politika lang ang mga pagdinig ng Senado kay Kibuloy.